Sa makikita nyo sa video, ang dalawang magkaparehang ito ay masayang nagdiriwang sa isang hotel sa Japan, na para bang masayang masaya sila na sa wakas ay nakapasyal din sila sa ibang bansa. May mga picture sila na magkasama sa kama. At may mga picture din sila na nag-i-enjoy sa snow na parang wala nang bukas at walang problema. Pero sa kasong ito mga kaibigan, itong video na ito mismo ang magsasabi sa isang napakasahol na krimen na tapos na pala bago ang pagbisita ng magkapareha sa Japan. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kanilang pagpapakasaya dahil pag-uwi nila mula sa Japan, paglapag nila sa airport ay dumiretso pa sila sa Baguio City para ipagpatuloy ang kanilang parang honeymoon na paglilibot. Dahil ang babaeng nasa larawan ay si Brenda Kalimlim at ang lalaki naman ay si Hilbert Banticol. At itong si Hilbert ay kabit o kalaguyo lang pala ni Brenda. Dahil ang totoo, sa kasalukuyang nagaganap ang pagpapakasaya ng dalawa ay may asawa na si Brenda. Taga-Laoag si Brenda at taga doon din ang kanyang napangasawa na si Galvin Ray Sumang, o tawagin na lang natin siya sa palayaw nitong Ray. Ngayon ay baka nagtataka na kayo kung paanong nagagawa ni Brenda na mag-happy-happy habang may asawa na pala siya at may isang anak ito kay Galvin Ray. Yun ay dahil walang kaalam-alam ang pamilya ni Galvin Ray na sa mga oras na ito ay nawawala na pala ang kanilang anak. Pero ito yung twist. Habang nagpapakasaya ang magkalaguyong sina Hilbert at Brenda sa iba't ibang lugar, sa isang abandonadong lugar, ilang kilometro mula sa Laoag City na kabisera ng Ilocos Norte, napansin ng isang security guard ang kulay puting Toyota Fortuner na ilang araw nang nakaparada malapit sa isang warehouse na binabantayan niya. Malayo na sa bayan ang warehouse na ito, na imbakan ng malalaking bakal para sa construction supply. Nagtataka ang guard kasi pangalawang araw na niyang natatanaw ang sasakyang yon na parang sinadyang ipasok sana sa matatayog na talahiban. Ngunit parang na-stuck ito roon at nabalahaw. Sa kuryosidad ay nilapitan ng guard ang sasakyan. At noong naroon na siya sa tabi ng Fortuner, hindi pa man ito nabubuksan, ay nakaamoy na siya ng masangsang na amoy mula sa Fortuner. Ayon sa kanyang paliwanag ay halos masuka siya noong maamoy niya yon. At nang makita niyang medyo nakabukas lang ng kaunti ang bintana ng driver's seat na parang hindi na ituloy na naisara, sumilip siya sa siwang nito. At doon niya nakita sa passenger seat sa harapan ng sasakyan na nakaupo ang isang bangkay ng lalaki na halos pabulok na. Napatakbo agad ang security guard pabalik sa warehouse at agad niya itong sinabi sa mga kasamahan nito sa warehouse. At nang di lumaon ay naipagbigay alam nila ito sa mga awtoridad. Nang dumating ang mga awtoridad ay agad nilang kinordonan ang lugar para sa pag-iimbestiga. At sa plaka at rehistrong nakita nila sa loob ng sasakyan, pagmamay-ari pala ng nagngangalang Galvin Ray Sumang ang sasakyan, na noong lumaon ay natukoy nilang yon na rin pala yung taong nakita nilang patay sa loob ng Fortuner. Mabilis na kumilos ang mga pulis upang hanapin ang pamilya ng namatay. Doon nga nila nakausap ang pamilya Sumang, ang ina, ama, at isang kapatid din na lalaki ni Galvin Ray. Halos malupasay sila sa panghihina at pagdadalamhati nang makita nila ang bangkay ni Galvin Ray. Panay ang sigaw noon ng kanyang ama sa palayaw niyang Ray habang umiiyak sa morgue. Sinabi ng mga pulis na nakapending pa ang pagbuburol sa bangkay dahil subject for autopsy pa ito. Dahil nga sa alam nilang isa itong karumal-dumal na krimen. At nang malaman ng mga pulis ang resulta ng autopsy, parang sinakal daw ng alambre si Ray mula sa likod habang nakaupo ito sa passenger seat ng sasakyan. At may tama rin ito ng 2 saksak sa dibdib na siyang dahilan ng tuluyan niyang pagkamatay. Mula roon ay wala pang kaalam-alam ang pamilya kung sinong demonyo ang makakagawa noon kay Ray. Basta ang alam lang nila ay gagawin nila ang lahat para mapanagot ang may gawa noon sa anak nila. Unang hinanap ng pamilya ni Ray ay ang apo nila. Ngunit noong pumunta sila sa bahay ni Ray at inaasahan nilang naroon si Brenda kasama ang kanilang apo, ay wala siya roon maski ang apo nila. Mabilis naman nilang
tinawagan ang pamilya ni Brenda na nasa ibang bayan din lang ng Ilocos Norte at naginhawaan naman ang pamilya Sumang noong malaman nilang naroon ang apo nila sa pamilya ni Brenda. Ngunit noong tanungin nila kung nasaan naman si Brenda ay wala raw ito roon at ilang araw nang hindi nagpapakita rin sa kanila. At ang alam lang ng pamilya ni Brenda ay magkasama ang mag-asawa sa kanilang bahay. Dahil ang paalam ni Brenda sa kanila ay doon muna pansamantala raw ang apo nila dahil may lalakarin daw sina Brenda at Galvin na importante kaya hindi nila maasikaso ang bata. Pero noong malaman ng pamilya ni Brenda na pinatay si Galvin ay nag-alala rin sila ng todo. Dahil nawawala rin si Brenda at hindi nila ito makontak, naisip nilang baka biktima na rin ito ng pagpatay at wala nga silang alam na nagpapakaligaya lang ito sa ibang lugar. Maghapon at magdamag na nagpapakabayo sa kalaguyo nitong si Hilbert. Yun ang ginagawa niya. Sa pagpapatuloy naman ng pag-iimbestiga ng kapulisan na may hawak ng kaso, unti-unti na nilang nalalaman kung ano ang tunay na motibo ng pagpatay kay Galvin Ray. Nakita at nasamsam ng mga pulis ang alambre sa loob ng Fortuner. May 2 kahoy pa ito sa magkabilang dulo na para bang sinadyang gawin upang maging hawakan para sa pagsakal kay Ray. Pero di na nila nakita roon ang patalim na ginamit. Maliwanag din na hindi robbery ang nangyari dahil nakuha pa nila ang nakapatay na cellphone ni Galvin sa bulsa nito noong makita nila ang kanyang bangkay. At dito, nagpa-issue din sila ng search warrant o pahintulot sa pamilya ni Galvin na galugarin ng mga investigador ang buong bahay ni na Galvin Ray at Brenda. Siyempre, pumayag agad ang pamilya kahit wala pang search warrant noon dahil gusto nga rin nilang maliwanagan at mabigyan ng hustisya ang pagpatay sa kanilang anak. Sa tulong ng mga computer expert, ginalugad ng mga pulis ang 2 laptop na nasamsam nila sa bahay ni na Galvin at Brenda kasama ang cellphone ni Galvin na una na nilang nakita. Dito na nila nalaman ang mga transaction ng bank transfer mula sa mga investment na nakapangalan kay Galvin bago pa ito mamatay. Sa koneksyon ng mga digital transaction, lumalabas na ibinenta o may nagbenta sa stocks na hawak ni Galvin. Investment ito mula sa isang digital broker din na nakabase sa ibang bansa. At ang nakapagtataka, kung ikukumpara mo sa resulta ng autopsy sa approximate time ng pagkamatay ni Ray, nangyari ang transaction ng bank transfer sa bahay mismo nila matapos ang ilang oras na nasa timeline ng pagkamatay ni Ray. Ibig sabihin, hindi na si Ray ang gumawa ng mga transaction noong mga oras na yon. At hindi lang malaki. Malaking-malaki mga kaibigan ang pinag-uusapan nating halaga dito. Dahil pag kinonvert mo yon sa Philippine money, nasa 51 million na ang nakwenta ng mga autoridad. Pero lahat naman yon noong lumabas na sa digital platform. Ayon sa mga notification na nasa Gmail pa ni Galvin, ay napunta rin yon sa bank account ni Galvin. Pero mula sa account ni Galvin, ay may isa pang transfer ulit na napunta naman sa isang account na nagngangalang Brenda P. Sumang, ang mismong asawa ni Galvin Sumang. Kaya dito na nagkaroon ng clue ang mga pulis. Maaring tungkol sa napakalaking halaga ng pera ang pinagmulan ng nangyari. Sinunod ng mga investigador, nakausapin din ang mga kapitbahay na nakapalibot sa kanila. At ayon sa iilan na nakakita kay Ray, bago siya natagpo ang patay, huli siyang nakitang buhay noong hapon ng January 27. Ayon sa kanyang ama, dumaan muna si Ray sa kanilang bahay upang maghatid ng ilang prutas. Masaya pa itong nakipagkwentuhan at sinabi nitong may mahalaga silang aasikasuhin ni Brenda tungkol sa kanilang investment. Bandang 6:00 ng gabi, nakita naman ng isang kapitbahay na inilalabas ni Ray ang kanyang puting Toyota Fortuner. Ngunit nagtaka ang kapitbahay dahil hindi si Ray ang nasa manibela. Si Brenda ang nagmamaneho habang nakaupo si Ray sa passenger seat. May isa pang lalaki sa likuran na hindi nakilala ng kapitbahay dahil nakasuot ito ng sombrero at nakayuko habang ginagamit ang cellphone. Sinabi pa ng kapitbahay na baka kaibigan ni Ray ang lalaking yon. Pagsapit ng 9:00 ng gabi,
Tinawagan ng kapatid ni Ray ang kanyang cellphone. Hindi ito sumagot. Ngunit makalipas ang ilang minuto ay nakatanggap siya ng mensaheng nagsasabing may inaasikaso lamang sila at baka gabihin sa pag-uwi. Sinabi ni Ray na may kailangan muna siyang puntahan sa Maynila at huwag silang mag-alala. Pero kahit ganun na ang nalaman ng mga otoridad, ay wala pa rin silang magagawa sa mga fingerprint o mga ebidensya na nakuha nila sa sasakyan hanggat hindi nila nakikita ng personal si Brenda at baka nga siya lang ang makakapagsabi ng katotohanan sa nangyari. Tinanong naman ng mga pulis ang pamilya Sumang kung alam ba nila ang tungkol sa milyong-milyong investment ni Galvin. At ang may alam lang pala nito ay ang tatay at ang kapatid nitong lalaki. Bukod dito, sabi pa ng kapatid ni Galvin ay alam din yon ni Brenda. So, kung isasali si Galvin, ay 4 lang sila na nakakaalam ng investment niya noon. At noong tinanong naman ng mga pulis ang kapatid ni Galvin kung bakit may ganoong kalaking pera ang kapatid niya, ay ikinuwento nito ang buod ng buhay ni Galvin. Sabi niya, noong binata pa si Galvin ay nagpursige itong magtrabaho sa ibang bansa dahil nakikita niyang walang asenso dito sa Pinas. Sa kabutihang palad naman ay nakapunta ito sa South Korea. 2002 noong umalis daw ito upang makipagsapalaran sa ibang bansa. Nang di lumaon ay naswertehan daw ni Galvin ang kanyang amo na nagmamay-ari mismo ng factory na pinagtatrabahuhan niya. At hindi nagtagal ay naging kaibigan pa nga niya ito. Nakakainuman pa nga raw ni Galvin ang amo niyang Koreano sa South Korea. At dahil sobrang close nila, tinuruan siya ng Koreano na mag-ipon para sa future niya dahil balang araw ay tiyak na aalis din ito sa Korea. Pero ibang klaseng ipon ang itinuro ng Koreano dahil tinuruan siyang bumili ng mga stocks online na noon ay mas advanced na sa Korea ang pagbili online. Kaya sa bawat sahod noon ni Galvin, bago pa siya magpadala ng pera sa Pinas, ay bumibili na pala siya ng stock via online sa Korea. Na computer pa lang ang gamit nila noon, kasama ang kanyang amo. At ganun daw na ganun ang ginawa ni Galvin Ray sa loob ng halos 14 na taon. Napabalik-balik siya sa South Korea. At maski si Galvin ay hindi raw makapaniwala na ganun ang magiging resulta ng ginawa niya sa itinuro ng kanyang boss. Kaya noong makita niyang sapat na ang umiikot na pera sa investment nito ay nag-for good na siya sa Pinas at pinakasalan si Brenda. Dagdag ng kapatid ni Galvin, kung papansinin mo lahat ng liquidation ng asset ni Galvin ay nasa online lang. Kaya hindi mo mapapansin talaga na mayaman siya o isa siyang milyonaryo. At sa loob daw ng halos 14 na taon na yon ay doon naman niya nakilala si Brenda. Nakita niya ito sa lawag ng mga huling taon na niya sa Korea. Sa totoo lang daw, ayon sa kapatid ni Galvin, noong una ay ayaw ng pamilya Sumang kay Brenda. Dahil may mga balita-balita raw sila noon na malandi ang babae dahil nagtrabaho na raw ito sa Maynila dati bago pa makilala ni Galvin. Sabi ng iba ay nagtrabaho raw ito sa isang VIP club, yung tipong mamahalin ang mga babae. So, pokpok ang dating ni Brenda sa pamilya. Ngunit wala namang nakakita talaga kung nagtrabaho nga sa ganun si Brenda at wala namang nakitang ganun si Galvin sa kanyang napangasawa. At saka lang naman daw natanggap ng pamilya Sumang si Brenda noong nagkaapo na sila rito. Nang malaman ng mga pulis ang mga detalyeng yon, ay patuloy pa rin naman ang pag-iimbestiga nila ng impormasyon sa laptop. Hanggang sa nakita nila ang dami account ni Brenda sa social media. Sinubukan nilang i-search ito online pero naka-private at iilang tao lang din ang friend nito. Hanggang sa gumamit din sila ng dummy account para kaibiganin siya. At kumagat si Brenda sa patibong. Doon na nila nakita ang video sa isang post ni Brenda na masayang nagbabakasyon ito sa ibang bansa kasama ang isang lalaki na noong lumaon ay nakilala nga nilang si Hilbert Banticol. At sa timeline nga ng post, yung mga araw ding yon ay natagpuan na nilang patay si Galvin. Kaya dito pa lang ay mapapatanong ka na, paanong nagagawang magpakasaya ni Brenda sa mga araw na yon? Malamang kaya na hindi niya alam na patay na ang asawa niya o malamang na baka ngayon ang ipinagdiriwang nila ni Hilbert na patay na si Galvin.
Tapos idagdag mo pa yung malaking halaga na bank transfer mula sa account ng mag-asawa. Kahit na ikaw na ordinaryong mamamayan ay mapagdurugtong mo na ang teorya sa nangyaring krimen. Pero noong ipinakita sa pamilya Sumang at pamilya ni Brenda ang video ni na Hilbert at Brenda, maski sila ay naniniwala ng magkasabwat ang magkalaguyo sa nangyaring pagpatay kay Galvin. Agad na nagsagawa ang mga awtoridad ng manhunt sa dalawa. Sa airport ay nalaman nilang nasa Pilipinas na ang mga ito habang ipinagpapatuloy nila ang investigasyon. Sinubukan nila ang lahat para mahanap ang mga ito at inabot pa sila ng ilang buwan bago nila makita ang mga ito sa isang hotel sa Baguio City. At malamang, kinaya ng dalawa na manirahan doon dahil siguro ay sila na ang lumulusay ng pera na dating inipon ni Galvin sa pag-a-abroad. Napakasaklap, hindi ba mga kaibigan? Noong naiuwi na sila sa probinsya at isinailalim sa kustodiya ng mga pulis, ay halos sakalin ng ama ni Brenda ang dalawa. Dahil maski sila ay nakokonsensya at naawa sa nangyari kay Galvin. Itinakwil si Brenda ng kanyang pamilya dahil kahit di man siguro siya ang mismong pumatay kay Galvin, ay maliwanag pa rin sa video na matagal na niyang niloloko si Galvin sa panlalalaki niya. At sa interogasyon sa dalawa, sa magkahiwalay na silid dinala sina Brenda at Hilbert upang hindi nila may tugma ang kanilang mga sagot. Itinanggi ni Brenda ang pagpatay. Sinabi niyang iniwan niya si Ray na buhay at pumunta sa Japan kasama si Hilbert dahil hiwalay na sila. Wala rin daw siyang alam kung paano napunta sa account niya ang 51 milyong piso. Si Hilbert naman ay nagsabing kaibigan niya lang si Brenda. Itinanggi niyang sumakay siya sa Fortuner o nakilala niya si Ray. Pero paglipas ng ilang araw, habang nasa kustodiya ng pulis si Hilbert, ay napag-alaman ng mga pulis na si Hilbert Banticol ay taga Baguio City, ngunit madalas pumunta sa Ilocos Norte bilang ahente ng kumpanyang nagbebenta ng construction supply. At sa mga nakausap nilang taong nakapalibot sa kanya, nalaman nilang matagal na pala silang may relasyon ni Brenda. Walang eksaktong taon kung kailan nagsama ang dalawa, pero ang sigurado ay lalaki na ito ni Brenda noong nasa Korea pa lang si Galvin. So, taliwas ang sinasabi ni Hilbert sa pahayag ng mga taong nakakakilala sa kanya. Pagkatapos, makuha ang resulta ng DNA at fingerprint sa nakalap nilang alambre na may 2 kahoy sa magkabilang dulo, ay positibong kay Hilbert ang mga ito. Kaya nang sumunod na kausapin siya, ay hindi na niya maipaliwanag kung bakit natagpuan ang kanyang DNA sa alambre at mga fingerprint sa sasakyan. Samantala, ipinakita naman kay Brenda sa kabilang silid ang tiket patungong Japan na binili bago mawala si Ray. Kasunod ang bank records at nakuha rin ang fingerprint nito sa sasakyan, lalong-lalo na sa manibela nito. Doon ay biglang idiniin ni Brenda si Hilbert na siya raw ang pumatay. Nang malaman ni Hilbert na sa kanya ibinibintang ni Brenda ang lahat, agad din itong bumigay. Sinabi niyang si Brenda ang nagplano ng krimen at nangakong pakakasalan siya kapag wala na si Ray. Inamin din niyang siya ang sumakal kay Ray, ngunit si Brenda umano ang 2 beses na sumaksak sa asawa. Pero sa panig ni Brenda ulit ay iba naman ang sinasabi niya. Nang muling kausapin siya ng mga pulis, itinanggi pa rin niyang siya ang nagplano. Ayon sa kanya, nagselos si Hilbert at kusa nitong pinatay si Ray. Kaya hindi niya ito inutusan. Ngayon, ang dating magkalaguyo ay naglalaglagan na. Batay naman sa autopsy at sa mga nakalap nilang ebidensya, sa teorya ng mga pulis na kanilang nabuo, si Brenda umano ang nagmaneho habang nakaupo si Ray sa passenger seat. Nasa likuran naman si Hilbert, na ipinakilala ni Brenda bilang taong tutulong sa kanilang bagong investment na pisikal na produkto tungkol naman sa construction material. At sa halip na dalhin si Ray sa opisina, iniliko ni Brenda ang Fortuner patungo sa liblib na warehouse. Nang magtanong si Ray kung saan sila pupunta, sinabi nitong doon sila makikipagkita sa isa pang ahente. Habang mabagal ang takbo ng sasakyan, umano'y sinakal ni Hilbert mula sa likuran si Ray gamit ang alambre na may hawakang kahoy. Hininto naman ni Brenda ang sasakyan at 2 beses umano nitong sinaksak sa dibdib ang mismong asawa niya. Ang batayan nila ay yung autopsy. Matapos ang krimen,
Inayos nila ang katawan ni Ray sa passenger seat upang magmukhang natutulog lamang. Tinangka nilang ipasok ang Fortuner sa matataas na damuhan sa likod ng warehouse, ngunit lumubog ang mga gulong nito sa lupa. Dahil hindi na nila ito mailabas, iniwan nila ang sasakyan. Naglakad sina Brenda at Hilbert hanggang sa pangunahing kalsada at tumawag ng isang kakilalang driver na noong umusad na ang kaso ay sakalang din lumabas. Sinabi raw sa driver na na nasiraan sila ng sasakyan. Hindi alam ng driver ang nangyari, ngunit napansin niyang maputik ang kanilang mga damit at may dugo ang manggas ni Brenda. Ang driver na yon ang kalaunang naging mahalagang testigo ng pulisya. Siya rin ang nagpatunay na nanggaling sina Brenda at Hilbert malapit sa kalsadang kinatatayuan nila, kung saan natagpuan ang abandonadong puting Fortuner. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na hatol sa dalawa, pero nanatili silang nakakulong habang dinidinig ang kaso. Ang pinanghihinayangan ko lang naman, mga kaibigan, bukod sa buhay ni Ray sa kasong ito, ay yung pinaghirapan ni Galvin Ray sa mahabang panahon na ipon o investment niya. Mabuti sana kung napunta na lang sa anak niya o sa mga magulang niya yon. Pero nilustay na nga ng asawang palautog, tapos pinatay pa siya. Napakasaklap talaga minsan ng buhay kung mali ang mapipili mong tao o kapareha.